and the finisher of our faith. Alam niyo ba pag sinabing author, may akda, ibig sabihin sa kanya nagmula ang pananampalataya. Hello? Ang pananampalataya mga kapatid, hindi po ito galing sa atin. Next, makisuyo nga yung SM. Paki-on yung SM. Okay. Hindi ang pananampalataya galing sa atin. Ang paniniwala o pananampalataya mga kapatid, ito po ay galing sa Diyos. Hindi po ito kathang-isip lamang ng tao at kathang-isip lang natin bilang naglilingkod sa Diyos at bilang mga Kristiyano. Ito po mga kapatid ay ang pinanggalingan po ng pananampalataya, walang iba kundi ang ating Diyos mismo. Okay. At sabi naman po mga kapatid sa Romans 10:17, kung mabubuksan niyo pong inyong mga Biblia, anong sabi diyan? So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. So balikan nating malinaw, kanino galing ang pananampalataya? Sino may akda? Sino pong may akda ng pananampalataya? Ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, sa Kanya nagmula yan sa ating Diyos. At sabi naman po mga kapatid, paano tayo magkakaroon ng pananampalataya? Romans 10:17. Basahin po natin sabay-sabay yung naka-blue. So then faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God, sa wikang Tagalog, sapagkat ang paniniwala o pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig sa pamamagitan ng salita ni Kristo ng Diyos. So, ang pananampalataya natin mga kapatid galing sa Diyos. Ito ay napasa atin nung napakinggan mong salita ng Diyos. Tama ba, mali? Tama. Ay, inaalala ko mga kapatid, no, ko'y bata pa. Praise the Lord, kasi nung time rin, may mga Kristiyano na eh. Kabataan ko, actually, yung dalawa kong kapatid na ano sila ng norma, yung, ano yun eh, scholar, yung mga ginagawa, mga bata, scholarship yon. Libre sila sa pag-aaral. May pastor. Narinig ko na ito, yung John 3:16 before eh. Pagdating ng high school, narinig ko na ang John 3:16. Pagdating ng college, narinig ko ito ulit mga kapatid. Pero ang sistema kasi, nung bata ako, narinig ko lang isang beses. Nung high school ako, narinig ko lang siguro isang beses lang. Wala naman akong hilig sa Bible dati. Pero mga kapatid, pagdating ko ng 24 anyos, nung napakinggan ko ito mga kapatid, ang salita ng Diyos, mga kapatid, doon na. Sapagat ang sabi ng Biblia, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Galing sa Diyos, paano natin natanggap? Nung tayo ay nakinig. Naalala ko noon, 23 anyos ako noon, na ospital yung aking panganay na lalaking kapatid. May isang pastor din, katabi namin, pasyente nila. Naalala ko yung pastor na to, pinag-pray ako eh. Naalala ko, sinarendin ako noon ng gospel eh. Kaso hindi ko pa maunawaan ng lubusan. Yung kaklase ko nung college, ganun din. Naimbitahan ako sa kanilang baptist church sa Area E, sa Dasma. Nakapakinig ako. Pagdating ko rin yung sa Quezon City naman, naimbitahan din naman ako sa isang baptist church doon sa Sosiego. Kay Pastor Boyd Lyons, na ngayon po ay 75 years old na ang kanilang simbahan. 75 years old na. Nung ako ay naging klarado sa akin to nung 24 anyos ako, doon ko na pagtagni-tagni mga kapatid, na dati na pala ako nakapakinig ng salita ng Diyos. At dahil dito mga kapatid, naging malinaw po ito sa akin way back May 9, 1999, nung muli akong nakapakinig ng salita ng Diyos, at yung pananampalatayang meron ng Diyos nang galing sa Kanya, ay aking tinanggap. Bakit, pastor? Sapagat ang pananampalataya ay galing sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Hello mga kapatid. Abay, praise God. Kahit mga pulubi ngayon, may cellphone na. Di ba? Huwag mo sabihin mga igurot, walang mga cellphone. Mayaman pa ngayon sa ating. Iba dyan, naka-Apple pa eh. Mga nasa bundok. Mga kapatid, totoo po yun. Wala nang dahilan ngayon para hindi mapakinggan ng tao ang salita ng Diyos. Kahit nasa bundok ka pang pinakamalayong bundok sa mundong ito, mga kapatid, kahit katutubo ka pa, mga kapatid, napakalaya po nating makinig ng salita po ng ating Panginoon. So, balik tayo dun sa ating pinag-uusapan. Okay, sa Hebrews, no? Hebrews 11 verse 1. Sabi nito, sapagkat, no, ang pananampalataya, anong sabi rin mga kapatid? Saan galing ating pananampalataya? Sa ating Diyos? At sabi po sa Hebrews 11, mga kapatid, verse 1, kung ating babalikan, okay, ang sabi po rito mga kapatid, no?
ito ay pruweba ng mga bagay na ating inaasahan at ebidensya ng mga bagay na hindi pa natin nakikita. Mga kapatid, ang pananampalataya, iba to sa nakikita mo. May mga taong ako'y naniniwala kasi nakita ko eh. Nasaksihan ko mismo eh. Nakita ng aking mga mata. Kaya ako naniniwala. Mga kapatid, hindi po ganun ang pananampalataya. Ang pananampalataya, hindi mo kailangan makita ang isang bagay o ang isang tao para maniwala ka. Hello? Iba kasi nakita mo sa pananampalataya. Ang pananampalataya, mga kapatid, hindi mo pa nakikita. Pero mga kapatid, naniniwala ka na. Sapagkat mga kapatid, yun ang pananampalataya na galing sa Diyos. Halimbawa na lang, nakita mo na ba ang Diyos? Nakita na ba natin ang mukhaan sa Diyos? Hindi. Kasi pag nakita natin ng mukhang Diyos, mga kapatid, pag nakita natin siya ng face to face, mamamatay tayo sa sobrang liwanag ng Diyos, mga kapatid. Pero makikita mo, mga kapatid, yung buong kalawakan, yung buong creation ng Diyos na meron talagang dakilang makapangyarihan. Amen? Walang iba kundi ang ating Diyos. So, hindi mo na kailangang makita ang isang bagay para maniwala ka. At ito, mga kapatid, ang nagagawa ng pananampalataya. Okay, sabi diyan, for by it, the elders obtain a good report. Sa wikang Tagalog, dahil diyan, silang mga nauna sa atin, mga kapatid. Anong sabi doon? Nasaksihan nila ang kadakilaan ng Diyos. Ang kagandahan nga ngayon, mga kapatid, sa social media, di ba, yung mga discovery channels, mga kapatid, ayaw nilang maniwala na nung panahon ni Moses, yung ilog doon sa Nile, yung Nile River, naging kulay dugo. O di ba ngayon, nababalitaan natin yung mga ilog ngayon, nagkukulay dugo. Hello? Nung una, ayaw nilang maniwala eh. Aba, yung ibang historian, ayaw nilang maniwala nung una na totoong tumawid ang mga Israelita doon sa Red Sea. Hinati yun ng Diyos, mga kapatid, yung parting of the Red Sea. Pero mga kapatid, sa Bible, nakatala na yun. 1,000 taon lang nakalipas. O ilang taon lang nakalipas na discover, mga kapatid, ng mga discoverers, na yung mga kalesa ng mga Egyptian sundalo na humabol kila Moses sa mga Israelita ay nandun pa. Isipin mo yung mga kapatid. Wala pa naman dating mga camera nun, di ba? Wala pang video. Pero mga kapatid, that only proves, mga kapatid, na totoo po ang salita ng Diyos. Amen. At sabi ron, dahil doon, mga kapatid, yung mga nauna sa ating matatandang Kristyano, nakita sa kanila ang magandang patutuo dahil sa pananampalataya. Verse 3, through faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Isipin mo, kung wala kang pananampalataya, hindi ka maniniwala na nilikha ng Diyos ang buong kalawakan eh. Alam mo ba, na-amaze ako sa universe, mga kapatid, na yung mga nakikita nating galaxies, iilan pa lang yan, pero sabi ng mga scientists, mga kapatid, napakarami pang galaxy sa buong kalawakan na kahit sila sa sobrang dami, hindi nila mabilang. Alam niyo bang isang galaxy naglalaman ng maraming solar system? At ang bawat solar system, may mga kanya-kanyang araw at mga planeta. O correct me if I'm wrong, ang ating solar system nasa tinatawag na Milky Way. Na galaxy na tinatawag na Milky Way. At sa Milky Way, napakaraming galaxies din, mga kapatid. At isa ron yung ating solar system. Sabi dito, sa pamagitan ng pananampalataya, naintindihan natin, naunawaan natin, na ang buong mundo, buong kalawakan ay ginawa o nilikha ng ating Diyos. Kahit nga, mga kapatid, yung mga halaman eh, ma-amaze ka eh. Yung variety nito, eto na lang dalawa. Eto, may kulay dilaw. Eto, tingnan mo yung gilid. Plain lang na green. May mga batik-batik. Meron pa nga niyan, puti ang gilid eh. Sa mga isda, hindi ka pa na-amaze? Sa goldfish na nga lang, maraming goldfish eh, di ba? Iba't ibang mukha, iba't ibang klase. May budlat ang mata, ang lalaki ng mata, nakalabas, di ba? Yung buntot, kala mo saya. Isipin mo, meron bang tao makakagawa ng ganyan kung hindi ka makapangyarihan?
Kahit po sa mga pet natin sa mga aso, may asong pango, di ba? May asong mahabang uso, may sobrang haba ng mga balahibo. Mga kapatid, ma-amaze ka sa Diyos. At hindi po yan ang galing sa nagbanggaan ng dalawang atom, nagkaroon ng tao at iba pa. Hindi po yun totoo. That was theory lang. Pag sinabing theoria, opinion lang ni Charles Darwin na mukhang unggoy. Sabi niya, galing siya sa unggoy. Kaya namatay siya mukha sa unggoy, mga kapatid. Hindi niya naintindihan bakit, pastor. Wala siyang tunay na pananampalataya Nakagaya nating mga Kristiyano. Amen? Sabi nito, dahil sa pananampalataya, naunawaan natin na ang buong kalawakan ay nilikha ng Diyos. It was framed by God. Hello? Mga kapatid, nilikha ng Diyos yan. At mamamangha ka sa mga nilikha ng Diyos, mga kapatid. Namumuhay yan sa sarili niya. Diba, kahit na yung ating body organs nakakatuwa. Unlike sa mga gadgets na meron tayo, mga gadgets natin, kailangan nating isaksak no? Para magkaroon ng battery, isipin mo tayo, hindi tayo disaksak Matik na mumuhay tayo, basta may pagkain, may tubig lang. Tulog. Diba? Ang galing ng Panginoon. Napakagaling ng Diyos. Hindi natin kayang maarok at hindi natin kayang masukat palalim kung gaano kadakila kapangyarihan ng ating Diyos. Sabi yan, so the things which are seen were not made of things which do appear. Aba, hindi natin buong nakita ang buong kalawakan, pero maghanap ka na lang ng magazine, yung mga picture, mga kapatid, ma-amaze ka Okay? Sabi ito, by faith, verse 4, by faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. O, balikan natin yung unang tao na namuhay sa mundong ito. Walang iba kundi ang ating unang mamagulang si Eva at Adan. Nagkaroon silang dalawang anak na si Cain at Abel. Ako'y naniniwala nung time nila Eva at Adan, nakikita nila kung paano sumamba si Adan at Eva sa Diyos. Nag-aalay ito ng hayop. Amen? Pinapatay ang hayop, yung dugo nito hinahandog sa ating paano sinusunod yung hayop. Sabi nito, mga kapatid sa ating binasa, abay si Abel, tinanggap ng Diyos ang kanyang alay. At ito ay excelente pa na alay sa harapan ng Diyos kumpara sa kanyang kuya na nagngangalang si Cain. By which he obtained witness that he was righteous. Dahil sa kanyang ginawang dakilang alay, abay sa harapan ng Diyos, matuwid siya. Amen? God testifying of His gifts, and by it, He being dead yet speaketh. Dahil sa kanyang dakilang alay, mga kapatid, bagaman siya'y namatay, pero ang tinig ang tinig ni Abel ay nagwiwika pa rin sa kanyang kapatid. Mga kapatid, kahit po sa ating mga paghahandog, abay, bakit tayo naghahandog ng ating buhay? Bakit tayo nagbibigay ng ating lakas? Bakit tayo nagbibigay ng oras sa Diyos? Amen? Bakit tayo nagbibigay ng mahandog sa labi at iba pa? Mga kapatid, sapagat yan po ay utos ng Diyos. Amen? At gagawin po natin lahat ng bagay niyan dahil sa pananampalataya na tinanggap natin sa ating Diyos. Anong sabi sa Bible, mga kapatid, sa verse 6? Babalikan natin to. Ano sabi dyan? But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a reward of them that diligently seek Him. Kung yung ginagawa natin, walang kaakibat na pananampalataya, yan po hindi tatanggapin ng ating Diyos. Bakit ka nagsosoul winning? Kasi naniniwala ka ng Diyos ay magliligtas. Amen? Bakit ka nananalangin sapagkat utos ng Diyos na tayo magtiwala sa Kanya at hindi po sa ating mga sarili? Bakit tayo nagbibigay sapagkat yan po yung utos ng Diyos? Mga kapatid, listen. Lahat dapat ng ating ginagawa, dapat yan kalakip ang pananampalataya. Sapagkat kung walang pananampalataya sa lahat ng ating ginagawa, hindi po malulugod ang ating Diyos. Hello? Naunawaan niyo po ba yun, mga kapatid? Okay, ano pa? Sabi dito sa verse 5, by faith Enoch was translated that he should not see death, and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Alam niyo ba si Enoch, paano siya hindi siya namatay
Naglalakad siya mga kapatid. Mula sa langit, dumaan yung karwaheng umaapoy, karwahe kalesa, tinangay siya, akyat ng langit. Si Enoch po yun. Hindi yun rapture. Parang rapture ang dating, pero hindi yun rapture. So isipin mo, umaapoy na karwahe na kalesa mula sa langit, bumaba abang siya naglalakad, tinangay siya. Hindi po siya namatay ng sakit at iba pa. Kinuha na siya ng Panginoon, mga kapatid. Bakit, Pastor? Dahil si Enoch ay lumakad ng banal sa harapan ng Diyos. Amen? Dahil siya ay may pananampalataya sa ating Panginoon. Isipin mo magagawa ng pananampalataya, napakarami. Okay, ano pa? Kaya nga sabi niyan, kung walang pananampalataya, aba sa ating buhay, hindi mo malulugod ang Diyos. Mga kapatid, hindi po matutuwa sa atin ang Diyos pag wala tayong pananampalataya. Verse 7. Alam natin ang istorya, di ba? By faith Noah, being warned of God of things not seen yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Sa wikang Tagalog, si Noah, binigyan siya ng babala ng Diyos sa mga bagay-bagay na paparating at mangyayari pala nga, hindi pa nangyayari. Kasi, nung time na yun, mga kapatid, simula kay Adan kay Noah, wala pang ulan. Hindi pa po nun umuulan. Hindi pa uso na ng ulan. Napakaganda ng panahon nung time nila. Nakuha niyo po. Pastor, kailan ba nagsimula ang ulan? Eto na, nung pinagawa na ng Diyos si Noah ng arko. Isipin mo mga kapatid, sabi nung paano kay Noah, Noah, nagalit na ang Diyos Bakit? Napakarami ng bakla, napakarami ng tomboy, asawahan dito, asawahan doon, nagpapalitan ng asawa. Sobrang karumal-dumal mga kapatid. Yung nangyari sa atin ngayon, hindi na po yan bago. Kahit kung po nangyari po yan. Abay ngayon nga, mas malala na Sobra-sobra Hayagan na sa labas, di ba? Abay sa galit ng ating panunuwa, gugunawin ko ang Diyos. Gumawa ka ng arko kasama ang pamilya mo. Uulan. Hindi si Noah, hindi pa nakakita ng ulan to Pero dahil siya'y nananampalataya sa Diyos, mga kapatid, sumunod siya. Nung sinabi ng Diyos, nagugunawi ang mundo sa pamagitan ng ulan ng baha, hindi man ito alam ni Noah, mga kapatid, kung ano yung ulan na yan. First time yan Sumunod siya sa ating panon, mga kapatid. Yun po yung pananampalataya. Hindi mo na kailangan makita mo na bago ka sumunod. Hello? Anong sabi ni Diyos? Noah, gumawa ka ng arko, galing yung kahoy, galing sa gopher. Yung punong gopher. Hindi ko alam kung meron dito sa Pilipinas. Sabi nila, baka yun daw yung acacia wood. Hindi ko sure Pero gopher wood yun Anong suka at Panginoon? Sinabi ng Panginoon, correct me if I'm wrong 150 cubit by 75 by 50 cubit. Check nyo kung tama yung numbering ko. Kung mali, i-correct nyo na lang. Pag sinabing cubit, ganito, lagpas sa one isang ganito yung mahuli yung malalaking tao yan. Lagpas sa 1 foot. Ang haba ay 120 o 150 cubit. Ang haba. Ang lapad niya ay 75 cubit. Ang taas niya ay 50 cubit. 300 cubit. Sorry. 300 po yung haba. So, kulang pala ako. Kalahati lang pa rin nabanggit ko. 300 cubits. 50 wide. So, isipin mo mga kapatid. Tapos sabi nung parang kay Noah, Noah, papapasukin ang tagdadalawang hayop, babae, lalaki, yung malilinis. Isipin mo, ang taas na, 75 cubit ang height. Inasok niya 2 elepante at iba pa. Yung height, 30 lang pala, mga kapatid. Isipin mo, ilang taon ginawa ni Noah? Nakasulat dyan Alimutan ko nung kung ilang taon. Kasama niya sino? Yung 3 niyang anak na Ham, Shem, Japet. Yung tag-iisa nilang asawa, plus yung asawa niya. So, 8 lahat sila. Nung nagawa ng arko, pinapasok na. O habang ginagawa yon, saan ginawa? Sa tuktok ng bundok. Isipin mo yon, talagang pinasadya ng Diyos.
nasa tuktok ng bundok gawin? Anong sinasabi ng mga tao? Baliw yang Noah yan. Baliw yang pamilyang yan. Gumagawa ng arko. Uulan daw. Wala pa naman kaming nakikitang ulan. Babaha daw. Gugunawin daw ng Diyos ang mundo. Kaya ang sigaw ni Noah sa kanila, isipin mo, for 120 years ang sigaw ni Noah, magsisi kayo, magsisi kayo. Pero ang mga tao, tawa ng tawa. Lasing dito, lasing doon. At kung ano-anong kalaswaan ang ginagawa. Eto na ngayon. Natapos na yung takdong araw na sabi ng Diyos, pagkatapos ng arko, kumpleto na ito, nakapasok na yung tagdadalawang hayop, pumasok na rin sila Noah, at sabi doon mga kapatid, siyempre may pintuan yung arkong yun. At merong bintana sa tuktok, isang pintong malaki lang. Ano sabi ron? Bago bumaha at umulan ng napakalakas, and the Lord shut the door. Mga kapatid, sino nagsara ng pinto? Kaya bang buksan ni Noah? Sino lang makakapagbukas nun? Sinara na ng Diyos ang pinto. Eto na ngayon, umulan na. Siguro, nung unang patak ng mga ulan, tuwang-tuwa yung first time ko. Ang saya. Maliligo kami sa ulan. Ang saya. Walang tigil. Isipin mo, 40 days and 40 nights, walang hupay, walang hinto ang malakas na ulan. At pati yung mga bulwak sa dagat, mga kapatid, umangat yun, mga kapatid. Ang tawag doon, ocean ridges. Ito po ay mga bulwak sa dagat. Meron din parang gano'n. Hindi siya bulkan, bulwak. Mula sa dagat sa ilalim, mga kapatid. Sinabayan pa ng buhos ng ulan pababa na napakalakas, 1 buwan at 10 araw. Sipin mo, katagal ng ulan na yun. Alam niyo po ba yung ulan sa ating milenyo ba yun, na halos 1 linggo? Hindi pa sobrang lakas yun, ha? Tamang ulan lang, pero walang tigil 1 linggo. Mga kapatid, daming binaha sa atin, di po ba? Ang daming bahay natin. Pero kay Noah, grabe mga kapatid, bulusok ang ulan at bulusok din ang tubig sa ilalim ng dagat. Sabay. For 40 days and 40 nights. Nung tumataas ng tubig, Noah! Akyatan sila mga kapatid sa bundok kung saan nandun yung ginawang arko ni Noah, mga kapatid. Noah, magsisisi na kami. Buksan mo pinto, buksan mo pinto. Sino nagsara? Hindi nila kayang buksan. Mga kapatid, nagkandamatay ang lahat ng tao. At iba pang mga hayop, maliban lang sa 8 tao na nakasakay sa arko. Yung po yung pamilya ni Noah. Isipin niyo mga kapatid, kung walang pananampalataya si Noah, kung hindi siya nakinig sa salita ng Diyos, mga kapatid, susunod ba siya gumawa ng arko? Hindi niya na alam ang ulan. Mga kapatid, dahil siya may pananampalataya sa Diyos, sumunod siya sa ating Panginoon. Naligtas ang kanyang buong pamilya. Amen? Dahil sa pananampalataya. By faith, sabi niya verse 8, by faith, Abraham, when he was called to go out into a place which he should after receive for an inheritance, obeyed, and he went out not knowing whether he went. Abay si Abraham. Ang bihira, 90 plus na, wala pang anak. Mga kapatid, 98, 97, 98, wala pa ring anak. Abay si Sarah, 87, 89, wala pa ring anak. May bumisitang 2 anghel kay Abraham. Narinig ito ni Sarah. Ang dati niyang pangalan Sarai. S-A-R-A-I. Sarai. Nung bumisita yung 2 anghel, nag-uusap sila, Abraham, pagpapalain ka niyo, magkakaroon ka na. Actually, kahit si Abraham, ayaw niya unang maniwala. Sa edad kong ito, 99, magkakaanak pa ba ako? Narinig ito ni Sarah. Sa edad kong 89, kasi 90 siya nanganak eh. Manganganak pa ba ako? Tumawa si Sarah. Pero ganun pa man mga kapatid, ganun pa man, nanampalataya si Abraham sa Diyos. Amen? At sila'y nagkaroon ng anak. Okay, sabi ng Panginoon kay Abraham, Abraham, iwanan mo yung lugar mong yan, yung Uruk Chaldis. Alam niyo yung Uruk Chaldis sa panahon ito? Syudad yun mga kapatid. Napakayamang syudad.
Ang sabi ng Diyos kay Abraham, Abraham, iwanan mo ang kabuhayan mo rito. Itong lugar na ito. Dadaling kita sa isang lupa, sa isang lugar na walang sinabing address at kung saan. Isipin mo, mayaman sila Abraham doon. Sabihin ng Panginoon, iwanan mo yung lupain ito, dadaling kita sa isang lupa na ganito o ganyan. Pero mga kapatid, dahil si Abraham nanampalataya sa Diyos, sumunod siya. Amen? Amen. Sapagkat alam niya kung sino ang nag-uutos sa kanya. Amen. Sa inyo ba? Sa buhay ba natin bilang Krisyano? May pinapagawa sa atin ng Diyos. Amen? Dalangin ko mga kapatid, maging kagaya tayo nila Abraham, nila Noah, nila Abel. Nung inutusan ng Diyos mga kapatid, sumunod, wala nang, Panginoon, paano yan? Pag iniwan ko yung kabuhayan namin, paano na ang buhay ko? Paano na kami? Papatayin niyo ba kami? Mga kabataan, pagka kinausap mo, daming rason, daming katuwiran. Mga baluktot naman. Hello? Kahit tayo minsan mga Krisyanong matatanda, utos ng Diyos, ang dami nating dahilan bago tayo sumunod. Sana po huwag ganun. Kung meron talaga tayong tunay na pananampalataya sa Diyos, susunod ka. Amen? Sabi yan, by faith he sojourned in the land of promise as in a strange country, dwelling in tabernacles with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. Isipin mo, yung bahay nila gawa lang sa tent. Ditulos lang. Sumunod siya. Bakit, pastor? Utos ng Diyos. Mga kapatid, pag inutos sa atin ng Diyos, wala tayong dahilan para Panginoon, magreklamo. Sumunod ka. Amen? Pag sumunod ka, maraming magagandang gagawin sa iyong Diyos. Huwag mong hadlangan ng pagkapala ng Diyos sa mga utos niya na hindi mo sundin. Sumunod ka lang. Amen. Pakita sa iyong Diyos kung gaano siya kadakila. For he looked for a city which had foundations, builder and maker is God. Bakit niya sinunod ang Panginoon? Sapagkat sabi nito, sapagkat si Abraham ay tumitingin sa isang syudad na ang pundasyon at ang gumawa, walang iba kundi ang ating Diyos. Kalooban ng Diyos ang sinunod ni Abraham, mga kapatid. Wala nang tanong-tanong pa. Meron pa yan. Sabi ito sa verse 11, through faith also Sarah herself received strength to conceive seed, and was delivered of a child when she was past age, because she judged him faithful who had promised. Bagaman natawa si Sarah sa edad niyang 80 plus, na kung siya'y manganganak pa, sa bandang dulo mga kapatid, nanampalataya siya sa Diyos ni Abraham. Amen? At sila nagkaroon ng anak na pinangalan ng Isaac. Sabi yan, therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky, in multitude as the sun which is by the seashore, innumerable. Dahil doon mga kapatid, anong sabi ron? Dumami ang lahi ni Abraham. Gaya ng kanyang pangako. Bagaman iisa lang ang binigay kong anak sa iyo, si Isaac lamang, pero dahil sa iyong pagsunod, anong sabi ng Panginoon sa kanya? Ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng mga bituin sa kalawakan, kalangitan. At ang iyong lahi ay magiging kasing dami ng mga buhangin sa dalampasigan. Wow, kaya mong bilangin yun? Alam nyo ba, bagaman tayo po'y hindi tayo Hudyo, pero dahil sa pananampalataya, tayo rin po'y naging anak ni Abraham. Hello? I praise God for that, no? Verse 14, for they that say such things declare plainly that they seek a country. Verse 15, and truly if they had been mindful of that country, from whence they came out, they might have had opportunity to have returned. So mga kapatid, ito mga naunang mananampalataya sa atin, wala silang reklamo sa Diyos, tulad dito ni Abraham. Amen? But now they desire a better country that is unheavenly, wherefore God is not ashamed to be called their God, for He had prepared for them a city. Isipin mo mga kapatid, pag nag-utos sa iyong Diyos, sumunod ka. Meron siyang hinanda para sa iyo. Amen? Ako po hindi nagsisisi nung iniwan ko yung aking kurso, si Iman. Teacher. O, diba? Marketer. Hilig ako sa business din eh. Pero mga kapatid, wala pong pinagsisihan. Nainiwanan ko yun, pagsusundalo. Hindi po ako nagsisisi sapagkat alam ko, mga kapatid, may panawagan sa akin ng Diyos. Amen?
At alam ko na may maganda siyang plano sa buhay nito. Abay, kung hindi ko sinunod mga kapatid, karamihan po sa inyo, halos lahat sa inyo mga kapatid, siguro baka hindi pa nakakilala sa Panginoon ngayon. Tama? Kalooban ng Diyos mga kapatid, napakahalaga nating sundin. Meron siyang magandang plano sa ating mga buhay. 17, by faith, Abraham, when he was tried, ito, pakinggan niyo ito. By faith, Abraham, when he was tried, offered up Isaac, and he that had received the promise offered up his only begotten son, of whom it was said that in Isaac shall thy seed be called. 19, accounting that God was able to raise him up even from the dead, from whence also he received him in a figure. Okay? O makinig. Ito si Abraham, napakagandang halimbawa. Di ba nangako ang Diyos sa kanya, Abraham, magkakaroon ka ng isang anak. Tatawagin mo siyang Isaac. Ilang taon na si Abraham? 100 years old. Si Sarah, 90. Past age na. Kumbaga, matindi pa to sa menopause. 90 years old, nagkaanak pa si Sarah. Eto ngayon ang matinding pagsubok kay Abraham kay Sarah. Isang gabi, sinabihin ng paano si Abraham, Abraham, bumangon ka. Yung anak mo si Isaac, kayong kaisa-isa mong anak, dalhin mo dun sa bundok ng Moriah, sa Mount Moriah. Kinig, patayin mo. Ialay mo sa akin. Kasi pag nag-aalay sila mga kapatid, alay, papatayin talaga yung hayop Yung kasi ang gusto ng Diyos, yung dugo, yung mabango yun sa Panginoon nung Old Testament, yung alay. Yun ang nais ng Diyos Tatanggi ba sila? Hindi. Pero itong si Abraham, pambira kaisa-isang anak, binigay mo sa amin. Hindi siya ganun Hindi siya nagreklamo na, Panginoon, iisa lang ang anak namin. Sa katandaan namin, binigay mo ito pa. Tapos ito, nung binatilyo na, ipapapatay mo. Wala kang makikitang ganong reklamo kay Abraham. Asahin niyo yung yung event na yan sa Genesis. Ano nangyari? Dali-dali, hindi pa bumubuka ang araw, sumisilip ang araw mga kapatid. Inawag niya yung kanyang, hinasa niya na yung kanyang punyal, yung kanyang matalim na kutsilyo, yung pangpatay doon sa mga tupa. Hinasa niya na, nag-ready siya ng panggatong, makinig, kung matutulog, baka mauntog ka dyan, bukol. Okay, hinasa niya, yung kutsilyo, naganda ng mga kahoy, naganda ng, tawag doon? Yung apoy? Yung torch, naganda siya ng sulok, torch, no? Pinatayong sasakyang kamelyo, at sinabihan niya yung dalawa niya nakasama na, samahan niyo kami ni Abraham. Hindi kasama si Sarah. Hindi ko alam kung nag-usap sila Baka tumanggi si Sarah, hindi ko alam Pero si Abraham, kinausap. Bakit, Pastor? Makinig, tatay yun Hello, haligi ng tahanan yun So pagkatapos ng mga kapatid, anak, gumaya ka, kasama ka. Ilang araw nila nilakbay Mount Moriah mula sa bahay nila? Sabi roon, 3 araw sila naglakbay. Malapit, malayo. Layo no mga kapatid. Nung 3 araw na, nung natanaw na ni Abraham, ayun na yung bundok. Sabi niya dun sa 2 alipin niya, dito lang kayo. Kami na lang ng anak kong pupunta doon. Pagdating doon, alam ni Isaac, yung paghahandog. Yung tatay niya gumawa ng altar. Yung bato, na parang ginawang lamesa, pinagpatong-patong. Nakikita niya kasi tatay niya Di naka-ready na. Alam mo, nagtanong yung bata si Isaac, Pa, may altar na. May kahoy na. Tawag dito, may apoy na. Ano pong iaalay natin? Alam mo, listen, habang ginagapos ni Abraham yung kanyang anak, tinatalian niya. Anong sabi ni Abraham, anak? Bahala ng Panginoon. Magbibigay siya ng alay.
Isipin mo habang sasalita yung tatay. Tinatali niya yung kanyang anak, ginagapos niya. Yung inosenteng bata nagtatanong, Papa, may apoy na, may altar na, may sulo na, may kahoy na, naka-ready na yung panggatong, isisilaban na lang eh. Nasaan po yung iaalay? Habang tinatali yung mga kamay at paa, anak, ang Diyos ang bahala. Isipin mo sa isang ama, alam mo yung anak mo ang papatayin mo, hiniga niya na. Wala kang makikita. Listen. Yung tatay nagreklamo ba sa Diyos si Abraham? Hello? Nagreklamo ba si Abraham sa Diyos? Hindi. Panginoon, bakit ang anak ko pa? Wala kang makikita. Kaya tingnan mo yung anak. Wala ring reklamo sa kanyang tatay na si Abraham. Bakit ako pa? Bakit ako? Di ba may hayop na maghanap ka ng tupa? Hindi mo makikita si Isaac na nagreklamo. Parang tatay niya, masunurin sa Diyos. Binigana sa lamesa. Seryoso si Abraham sumunod sa Diyos. Alam niya na ang Diyos ang nagbigay nito, mga kapatid, Diyos din ang babawi. Uutusan siya ng Diyos, mga kapatid, napakalinaw, handa niyang sundin. Bakit? Alam niyang Diyos yun eh. Tama? Seryoso si Abraham, mga kapatid, sa pagsunod sa Diyos. Kinuha ang punyal, heto na yung kanyang anak, nakahiga na, mga kapatid. Tinaas niya yung punyal. Talagang sa puso ang tama nito, mga kapatid. Nung akmang sasaksakin niya ng mga kapatid. Itao si Abraham. May damdamin yun, pero gusto niyang sundin ang kalooban ng Diyos. Amen? Nung akmang ibababa niya ng mga kapatid ang punyal, mga kapatid, ang hirap kaya na siguro mga kapatid. Listen. God forbid. Pero alam ka lagi ko sa Panginoon, kung sakasakaling kukunin niya ako, Lord, yung tahimik na lang eh. Yung bang hindi na ako magkakasakitan ng pakatagal pa? Yung Lord, yung natulog ka lang, pag-ising na sa langit ka na, mas okay pa yan eh. Yung makita mo, mahal mo sa buhay, naghihirap bago pumanaw, ang hirap, kasi nakita ko yung nanay ko eh. Ilang taon yung bedridden siya. Durog yung puso mo pag makikita mo sa ganong kalagayan, mga kapatid. Inaas ni Abraham ang kanyang punyal. Totoo, seryoso, hindi mo siya mapipigilan sumunod sa Panginoon. Nung itatarak niya ng mga kapatid, yung anghel sa likuran niya, Abraham, Abraham, huwag mong patayin ang bata. Tumigil siya. Ano sabi ng anghel? Nakita ko na handa kang sumunod sa Diyos. Paglingon niya sa likod, nakita niya merong tupa. Nakaano ron, nabuhol doon sa mga halaman, sa mga twigs, mga kapatid, mga halaman na hindi makawala yung tupang mataba, lalaki. Inalagan niya yung anak niya, kinuha niya yung tupa. Naalala yung tanong ng anak niya, pa, may apoy, may lamesa na, may panggatong na, asan yung iaalay? Hindi niya alam siya, pero mga kapatid, listen. Hinayaan ba ng Diyos, mga kapatid, na mapatay ni Abraham, may alay ang kanyang kaisa-isang anak? Hinayaan ba ng Diyos? Hindi. Tunay na ang Diyos ay Jehovah. Jehovah Jireh. God will provide. Amen? Amen. At dahil doon, mga kapatid, sinabi ng Diyos, dahil sa iyong pananampalatayang pinakita sa akin, yung mga lahi mo magiging kasing dami ng bituin sa kalangitan at mga buhangin sa dalampasigan. Wow! Praise the Lord. Nagkatotoo po yun. Bakit yun nagawa ni Abraham? Dahil siya'y merong pananampalataya sa ating Panginoon. Mga kapatid, ikaw bilang Kristyano, gaano kalaking ating pananampalataya? Baka mamaya, konting problema lang, ayaw mo nang sumunod sa Diyos. Konting ulan lang, konting araw lang, konting init lang, baka ayaw mo nang sumunod sa Diyos. Wala lang almusal, wala lang pamasahe, ayaw mo nang sumunod sa Diyos. Hello? Mga kapatid, may mga purpose minsan yung pagsubok sa atin ng Diyos eh. Anong purpose, Pastor? To test how big and how strong is your faith.
Hello? Isipin mo si Abraham, na-test yung kanyang pananampalataya. Mga kapatid, ang buhay natin, hindi walang pagsubok. Pero dahil sa pamamagitan ng mga pagsubok na yun, mga kapatid, natitest ng Diyos kung gaano kalaki ang pag-ibig mo sa Kanya at ang iyong pananampalataya sa Kanya. O simpleng panalangin, hindi magawa. Personal na pagbabasa ng Biblia, hindi magawa. Nasaan ang iyong pananampalataya? Mga paghayo, hindi ka sumasama. Nasaan ang iyong pananampalataya? Hello? Kahit po sa ating mga adult young people, marami tayong dahilan. Pero si Abraham, yung mga nauna sa ating mananampalataya, wala silang reklamo sa Diyos. Sumunod sila at nakita nila, mga kapatid, ang pagpapalang sagana ng Diyos. Listen, mga kapatid, pag hindi natin sinusunod ang Diyos, hindi tayo nananampalataya sa Kanya, listen, yun ang magiging hadlang para i-withhold, mga kapatid, ng Diyos ang Kanyang pagpapala na dapat para sa iyo. Dapat pinagpala ka na noon pa eh. Eh bakit parang ang tagal, parang ang bigat? Baka may problema sa iyong pananampalataya. Baka may problema sa iyong puso. Yung pagsunod mo sa Diyos. Amen? Amen. Abay mga kapatid, kung tayo susunod sa Diyos, lakihan mong pananampalataya mo at huwag kang magdududa sa Kanyang kapangyarihan. Anong sabi ron, mga kapatid? Bas balikan natin bago tayo magtapos. Okay, sabi rin sa 13, these all died in faith, not having received the promises, but having seen them afar off, were persuaded of them and embraced them and confessed that they were strangers and pilgrims on the earth. Kahit sila nagkandamatay na, mga kapatid, tumanaw na sa atin, pero dahil sila may pananampalataya sa Diyos, listen, hindi sila nagduda. Mga kapatid, listen, ang Diyos ng Israel at Diyos natin ay parehas lang. Hello? Walang pagkakaiba. Ang Kanyang pag-ibig, kapangyarihan, mga kapatid, ay parehas lang mula noon hanggang ngayon. At hanggang magpakailanman. Tapos tayo, para bang nagdududa tayo sa kayang gawin ng Diyos. Hello? Nasaan ang iyong pananampalataya? Pangalawa, gaano kalaki ang iyong pananampalataya? Dalangin ko, mga kapatid. Panalangin natin sa Panginoon, Lord, palakihin yung aming pananampalataya. By the way, paano lalakin yung pananampalataya? Ano sabi ng Bible? Pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Pagbabasa, pagnanamnam ng salita ng Diyos at isabuhay mo. Hello? Abay, paano nga lalaki ang pananampalataya mo? Linggo mo lang bubuksan ng Biblia. Buti kung pinasok mo pa sa isipan ng puso mo. Hello? Mga kapatid, kailangan natin ang salita ng Diyos araw-araw. At siyempre, paano nakikita na tayo nananampalataya? May pagsunod. Hindi lang sinabi ni Abel, Panginoon, nananampalataya kasi hindi sinabi ni Sarah, Lord, nananampalataya kami sa iyo. Hindi lang sinabi ni Abraham, ni Isaac, Panginoon, nananampalataya kami sa iyo. Paano ito nakita yung kanilang pananampalataya? Sumunod sila ng walang reklamo, walang tanong-tanong sa Diyos. Mga kapatid, gaano kalaking ating pananampalataya? Magbigay ka lang ng oras sa Diyos, hindi mo magawa. Sumama ka sa visitation, follow-up works, soul winning, hindi mo magawa. Pastor, may trabaho ako eh. Alam mong miyembro ka ng eklesiya, ng simbahan, hindi ka tumutulong. Pastor, busy po ako sa pag-aaral eh. Busy po ako sa ganito. Pastor, hindi po ako makaalis. O ayaw mo lang talaga. Ayaw mo lang laanan ng panahon, oras, lakas, buhay ang Diyos. Sige, gawin mo yan. Magpatuloy ka dyan. Uunahan ka pa ng mga bagong Kristiyano na may malaking pananampalataya. Unahan ka pa. Ayaw po natin tumayo.
Manalangin tayo. Aming Diyos, dakilang sa oras pong ito, Panginoon, siya sa atin niyo pong puso ng iyong mga anak. Siya sa atin niyo po, Diyos, ang aming mga damdamin. Siya sa atin niyo po, Diyos, ang aming mga puso. Panginoon, sa oras pong ito, kausapin niyo pong iyong mga anak. Dalangin ko, Panginoon, na makita sa bawat isa ang pananampalataya na nagmula sa iyo. Gaya sa mga naunang mga mananampalataya sa amin, kila Abraham, sa Jacob, at sa iba pang mga Kristiyan. Kung sakasakali man, O Diyos, mahina ang aming pananampalataya, dalangin kong bawat isa ay humiling sa iyo. Palakihin ang aming pananampalataya. Maging matapat sa iyo mga salita ito'y sundin. Okay, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa. Ng Diyos, mga kapatid, na ating pong lakihan ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Nais po ng Diyos, mga kapatid, na tayo ay patuloy pong magtiwala sa ating Panginoon. Habang nakayukot, nakapikit, mga kapatid, gaano kalaki ang pananampalataya? Ito ba'y lumalaki? Ito ba'y lumalago? O stagnant? Ako'y naniniwala, mga kapatid, ang pananampalataya nakikita sa pamagitan ng iyong pagsunod sa mga salita ng Diyos. Ako'y naniniwala ng tunay na pananampalataya, mga kapatid, nakikita ito sa iyong pagkapasakop sa kanyang mga salita sa kalooban ng Diyos. Okay, habang nakayukot, nakapikit ang bawat isa, I'll give you time. Nakausapin ng Panginoon sa altar o kung nasaan ka man, kausapin mo ang Panginoon. Kung tingin mo sa iyong sarili, mahina ang iyong pananampalataya, humingi tayo ng tawad sa Diyos sapagkat hindi siya nalulugod sa atin. Sabi ng Panginoon, kung wala kang pananampalataya, hindi ito nakakalugod sa Diyos. But without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa lahat ng yung gagawin bilang kabataan, magulang, sa ating mga paglilingkod, lakihan natin ang ating mga pananampalataya sa Diyos. Amen? Maglaan ka ng oras, lakas, para sa ating Panginoon. So I'll give you time, kausapin ng Panginoon, at tayo po ay manalangin.